Ngayon ay nasa komperensya kami ng SG30 at nalulugod kaming tanggapin si Fernando Gabiero, isa sa mga pinakakilalang mamamahayag ng Brazil at isang nangungunang tinig sa pagtataguyod ng kapaligiran. Ikaw ay isang dating kongresista, manunulat, at aktivista ng karapatang pantao na nakatuon sa pagprotekta sa mga mamamayan ng Amazon. Ano ang iyong mga impresyon sa komperensya sa ngayon? Well, those conferences are very difficult to define because they are Napakahirap suriin ng tiyak ang mga komperensyang tulad nito dahil ang mga ito ay mga plataporma para sa napakakomplikadong negosasyon at ang mga resulta nito ay hindi laging agad na nakikita. the end. Sa makatuwid, kinakailangang maghintay hanggang sa matapos ang komperensya upang maunawaan kung anong pag-unlad ang nakamit. By the fact that we're doing that in the Naniniwala ako na ang mismong katotohanang ginanap ang CE30 sa Amazon ay nagbigay daan sa ilang positibong pagbabago sa pangangalaga nito. we built a fund in order to finance Sa partikular, isang pondo ang nilikha upang pondohan ang mga hakbang sa konserbasyon ng rainforest, hindi lamang dito sa Amazon, kundi pati na rin sa Congo at Indonesia. as well. Paano mo sinusuri ang dinamika ng mga natural na sakuna sa Brazil nitong mga nakaraang taon? We still have many natural disasters. Sa kasamaang palad, ang bansa ay patuloy na nakakaranas ng maraming natural at gawa ng tao na mga sakuna. The mining field. And today, especially Ang ilan sa mga pinakamalubha ay may kaugnayan sa industriya ng pagmimina. condemning a Brazilian enterprise. Ngayon lamang, isang korte ng Britanya ang nagpasya na isang kumpanyang Brazilian ang may pananagutan sa isang malaking sakuna sa Minas Gerais. Change the law. Naniniwala ako na kailangan nating baguhin ang batas at tiyakin ang proteksyon ng mga taong naninirahan malapit sa mga lugar ng pagmimina. Ano sa tingin mo ang papel na ginagampanan ng media sa pagtugon sa pagbabago ng klima, gayong mas mabilis na nangyayari ang mga natural na sakuna kaysa sa maipapatupad ng mga hakbang ng gobyerno? Well, the role of the media Napakahalaga ng papel ng media dahil responsable ito sa paglalahad at pag-uulat tungkol sa mga seryosong isyong kinakaharap natin. but not only denouncing, but Gayunpaman, ang kanilang gawain ay hindi lamang ang magbigay alam tungkol sa mga problema, kundi pati na rin ang pagsubaybay sa mga hakbang at desisyon na ginagawa ng mga pamahalaan, at obligado silang gawin ito. problems of them. Bukod pa rito, dapat tulungan ng media ang lipunan na maunawaan at bigyang kahulugan ang mga prosesong ito. Science, because Sa kasalukuyan, hindi kayang objektibong masuri ng media lamang ang kalagayan ng kapaligiran. define the Sa makatuwid, mahalaga para sa media na makipagtulungan ng malapit sa agham. Ang pakikipagsosyo na ito ay nagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa pag-unawa sa mga kasalukuyang kaganapan at sistematikong pagsubaybay sa sitwasyon. Marahil ay maaari kang magsabi ng ilang salita tungkol sa papel ng agham. Paano mo ito nakikita? yes, I think that the science is definitely important because without science we did not have Naniniwala akong mahalaga ang agham dahil kung wala ito, hindi sana umiral ang komperensyang ito. of Ang gawain ng dose-dosenang mga siyentipiko sa buong mundo ang nagbigay daan sa amin upang makilala ang pagkaapurahan ng isyong ito. so I think that you work as well with nanoplastic is very important as well because it is associated with the scientific Sa makatuwid, naniniwala ako na ang iyong trabaho sa mga nanoplastic ay napakahalaga dahil ito ay batay sa siyentipikong pananaliksik at may makabuluhang implikasyon para sa buong mundo ngayon. Ilang taon na ang nakalilipas, nakaranas tayo ng isang napakatinding epidemya, at sa kasamaang palad, maaari tayong makaharap ng mga bago. tend to Tulad ng dati, karaniwang nakakaapekto ang mga ito sa mga baga, ibig sabihin ay napakahalaga ng kalusugan ng baga. Ang pagkakaroon ng mga nanoplastik sa atmosfera ay pumipigil sa ating mga baga na manatiling malusog gaya ng nararapat. plant that we should Bukod pa rito, mayroong isang malubhang problema sa kapaligiran dagat. besides you have the problem Ang malalaking dami ng plastik ay kadalasang matatagpuan sa mga patay na isda. fish. We found a big portion of plastic and this existence Ang pagkakaroon nito sa mga hayop sa dagat ay nangangahulugan na sa huli ay pumapasok ito sa katawan ng tao sa pamamagitan ng sistema ng pagtunaw. Ano sa palagay mo ang magagawa ng mga tao? Paano nila mapag-iisa ang kanilang mga tinig upang mapataas ang kamalayan ng publiko at sama-samang harapin ang katotohanan ito? the governments are not able Hindi kayang lutasin ng mga pamahalaan ang problemang ito ng mag-isa. depend very much on the
the population. Malaki ang ating nakasalalay sa lipunan, sa mga tao mismo, sa produksyon, transportasyon, at negosyo. Sa huli, ang lahat ay nakasalalay sa bawat individual. Kaya naman ang kontribusyon ng bawat isa sa atin ay mahalaga sa laban na ito. Salamat!